Good day to everyone. Good morning to everyone. And now we are in the chapter 4, and chapter 4 is all about the concept of estafa and its investigation. Pero bago tayo mag-proceed, dyan sa discussion natin ay pansinin muna natin yung nandyan sa screen natin. Sabi ni Benjamin Franklin, by failing to prepare, you are preparing to fail. This quote by Benjamin Franklin ay this is in relation to your preparation as a student. If you are pa-jamming, you are not preparing. Sabi ni Benjamin Franklin, if you fail to prepare, if you are not preparing, you prepare yourself to fail. Do not expect na papasa ka, sabi ni Benjamin Franklin. So, sa mga hindi naghahanda dyan, sa mga hindi nagre-review, do not expect, sabi ni Benjamin Franklin, do not expect that you will pass. What you are going to do is do your obligation. Gawin ninyo yung obligasyon ninyo. Ano ba yung obligasyon ninyo, mga kaibigan? Ang obligasyon ninyo ay mag-aral. Yan na nga. You prepare yourself to pass. If you prepare yourself to pass, of course, you expect that at the end of the semester, you will receive a passing grade. Diba, mga kaibigan? Okay. So, ang estafa was amended by Republic Act number 10951 noong August 29, 2017. Ang ginawa lang naman dito is adjusting the amount or the value of property and damage which a penalty is based. So, kasama na dito yung robbery, theft, and etc. Actually, marami ito. Halos lahat ata ng crime under the revised penal code was amended by this Republic Act 10951 when it terms to giving a fines imposed by the revised penal code. Siyempre, matagal na kasi yan, yung revised penal code natin, kaya nagkaroon ng adjustment. At para maging legal, kaya the Republic Act 10951 was created. Okay, so the next slide. Ano nga ba ang estafa? What is mean by estafa? Estafa is a crime against property. Kung mapansin niyo yung discussion natin nung nakaraan, the robbery and theft is also a crime against property. Ganun din po ito. Itong estafa is also a crime against property. Kaya nga lang, it involves deceit, yung mga manluloko. Kasi alam nyo, sa panahon nating ito ay karamihan. Kung hindi man karamihan, ay marami ang mga manluloko. Sabi nga nila, wala nang tapat. Wala nang tapat. Ang tapat na lang ngayon ay yung tanghaling tapat. Yun na lang ang tapat. Pero yung mga jowa ninyo na nangluloko sa inyo ay yun yung mga hindi tapat. Okay. And the act of defrauding another, yan it involves deceit and the act. Talagang ginawa mo. Defrauding another, linoko mo ang isang tao. Ayun, kaya may parusa yung mga manloloko. So sabi diyan, take note kayong mga investigador, mga future investigator. The absence of physical document, yung mga wala kayong ebidensya, such as notarized contract o kaya ay yung post-dated check, hindi yan
makwa-qualify or i-appreciate ng court or hindi yan i-appreciate ng prosecution kasi wala nga kayong ebidensya eh. Kung sari-sarita laing, hindi yan accepted. Hindi kagaya noong unang panahon, meron yung tinatawag na palabra de honor, yung word of honor na tinatawag. Talagang taktak diranda iti insarita da. Di ko nadang intagbat da iti bato nga sika iti habang buhay niya agpaypay suday ta. Tattan adun nga promise yun na lumabas yung promises are made to be broken. Kaya maraming nag-aaway. Halimbawa, yung mga utang-utang na yan, dyan na nga yung lumabas yung kasong estafa. Pero tandaan ninyo, yung kaso na utang per se, yung pinautangan mo, debt, sabi ng Constitution, walang sino man na makukulong sa utang. Yan yung sabi ng Constitution. Ngayon, paano ba ito pumapasok ang estafa kung mayroon kayong kasunduan? Kaya kayong mga nagpapautang, siyempre, mga estudyante pa lang kayo, hindi kayo nagpapautang. Maaaring ang parents ninyo, sila yung nagpapautang. Kaya kung may nagpapautang dyan ng mga parents, sabihan nyo sa amin. Kasi kami ay mga law-abiding payer kami. Yung mga kasama ko dito, mga matitino kaming magbayad. Kami yung mga i-endorse ninyo. Yung mga auntie, mga tito ninyo na nagpapautang, pwede nyo itong mai-advise sa kanila na kapag sila ay nagbigay, nagpautang, kailangang may kasulatan. Yung kasulatan na yun, nakalagay doon kung kailan siya magbabayad. So halimbawa sana ako, umutang ako sa iyo. Pautang nga, bayaran ko sa susunod na linggo. Kung wala kang kasulatan, pag sisingilin mo, minsan ikaw pa yung mahihiyang maningil, di ba? Sasabihin niya, sa next linggo na lang. Di ba? Sa next Sunday na lang. Hanggang sa next Sunday, hanggang isang taon na next Sunday. Di ba? May mga ganyan. I experienced that. Na-experience ko yan. Pero hindi ako yung nagsasabi ng next Sunday. Ako yung nagpautang. Nagpautang ako. Kaibigan ko pa naman. Pero ganun ang sinasabi niya sa akin. Hanggang naisipan ko, one time na nagkakapi ako, ano kaya kung kasuhan ko? Yun na nga ang problema. Kakasuhan mo, pero wala ka namang pruweba. Hindi naman kasi pwede na sinabi niya ang korte ay hindi yan. Hindi tinatanggap ng korte yung sinabi-sabi. Yung hearsay kasi magiging hearsay na yan. Okay? Kaya, sabi ko nga sa inyo, it is advisable kapag meron kayong ibibigay or ipapahiram, pera man yan or anumang bagay, kailangan meron kayong kasunduan. At yung kasunduan na yan ay mailalagay kung kailan yung date, yung petsa na yung tao ay magbabayad ng kanyang utang. At kapag linabag niya, halimbawa ako, sabi ko, okay, pautang nga pare. At babayaran ko sa katapusan. Kapag walang kasulatan, hindi baka katapusan ng mundo. Baka katapusan ng buhay ko. Kung may kasulatan yan, ano ngayon? October 30 ba? Or 31? No? Or yun, October 31. Binayolate ko yon. Yung kasunduan na yon. Ayan. Pwede mo ba akong sampahan ng kasong estafa?
Okay. So yan yung itutuloy natin, ano? So pasadahan muna natin ito para matakil natin yan mamaya. Pero yan ang mga investigador. Kapag nag-iimbestiga kayo, o kaya kayo ay nagbibigay ng public awareness sa mga kasi ang mga pulis ay may community services ang mga yan. Sa panahon ngayon, kailangan maging sigurado ka na. You must be sure. And that thing, to be sure, for you to be sure, ay kailangan may kasunduan. Adda iti kasuratan nga makunkuna. Okay, in evidence in estafa, take note, there must be or at least a written contract. Kahit na anong papel yan. Sabi nga ng abogado na kaibigan natin, kahit na piece of paper yan, basta adda iti pinirmaan nyo, pinagpirmaan nyo. Okay. Pwede ka nang matulog ng mahimbing. Di ba? Kasi alam nyo, ako nga, nagpautang ako ng medyo malaki-laki rin. Ano, yung pinautang ko. Siyempre, tiwala ko yung kaibigan ko, no? Tiwala ako sa kanya. Wala na, hindi na siya nagbayad. Wala na, hinayaan na natin. Okay. And sa panahon natin ngayon, yan na. Through messenger, through text. Diba? Ang gagaling na ng mga tao ngayon. Hindi kagaya noon na walang cellphone, nakakahiyang magsabi. Ang dami pang paikot-ikot bago sabihin mo na uutang nga ako sa'yo. Di ba? Sa ngayon, isang text na lang, iyon pala, ang dami niyang mga utang sa iba. Kaya pwede yang maging evidence to file a case of estafa, electronic evidence, messages, emails, or kung ano pa mang digital communication na kayo ay mayroong transaction. And sabi ng batas natin, that can be served as substantial proof. Proof na yan na mayroong nangyaring transaction at hindi siya nagbayad. Alright? So yan po mga investigador, mga future investigator. Okay. Any person who shall defraud, yung mga nanloko ng ibang tao by any of the means mentioned herein below shall be punished. Mamaya, i-play natin yung about estafa, o hindi ko na i-discuss dito isa-isahin kasi mahaba yun yung may penalty, may amount, more than, less than, medyo mahaba yun. So ang i-discuss ko sa inyo ay yung mga elements, the elements of the crime of estafa. So mamaya ay ipaplay ko yun. Okay, kaya ito yung element. Number 1 na element ay yung unfaithfulness. Yung mga talagang hindi faithful. Walang salita. Hindi tumutupad sa salita. O kaya ay yung tinatawag nilang abuse of confidence. Linoko ka lang. Kaya linoko ka lang. Ilan na ba ang lumoko sa'yo? Loko sa'yo. Ilan na ba? Okay. Kawawa ka naman kung magbibilang ka ng 1, 2, 3. Kaya alam nyo na, dapat maging matalino na kayo sa pagpili. Ayun Ba't ba napunta doon? Matalino na kayo sa pagpapautang, pagbibigay ng kung anumang property. Ito kasi ay nakafocus talaga ito sa pera Ito. Okay. So ano ba yung mga instances ng number 1, yung unfaithfulness or abuse of confidence? Ang letter A, under unfaithfulness ay yung altering. Pinalitan mo, altering or binago mo the substance, yung quantity. Kumbaga, hindi totoo na yung pinapakita mong product, if that is a product.
Okay? So, anything of value which is a vendor, hindi totoo yung mga dinideliver mo. That is estafa. Pwede kang makasuhan ng estafa. Ang sumunod naman dyan ay yung misappropriating o kaya ay converting. Ano ba yung kinonvert mo na yan? To the prejudice of another. Money, pera yan, goods, or any other personal property received by the offender in a trust or in a commission. Just like for example, ibibili niya sana ng ano yan? Ibibili niya ng kalabaw, ang ibinigay sa'yo, kambing. Ayun, mali yung pinagbilhan niya. Ay, bawal po yan, ha? So that is another defraud or panlilin lang, panluloko. You are unfaithful. Hindi ka tumutupad sa usapan. Yan, no? Under any obligation na napagkasunduan. Iba yung pinagbilhan mo. Iba yung ibinigay mo or dumating sa'yo. Yan. So, misappropriation. O kaya ay kinonvert niya. Diniskart yan niya na wala ka namang pahintulot. Ang letter C naman dyan, taking undue advantage of the signature of the offended party in a blank. Alam nyo, bawal po yan, ha? Yung mga nagpapasignature ng blanco na wala namang salaysay, basta ka papipirmahin, no, ay bawal po yan. That's constitute kasi pag ginamit yan, ginamit niya na guarantor pala siya, na guarantor ka pala na hindi mo alam na yun pala yung laman na ng letter, kaya huwag kayong pipirma ng blanco. Kasi gagamitin yan laban sa'yo, patay. No, sakit ng ulo kasi siyempre kakasuhan mo, hindi kaya basta-basta ang magkaso. Maraming oras ang mauubos, pera. Magbabayad ka ng abogado. Okay. Next, ang number 2 naman ay yung false pretense. So, yung una, yung mga unfaithful, yung mga manluloko. Okay? Marami talagang mga manluloko, yun yung number 1. Bibihira na lang yung kagaya ko na hindi nanluloko. Ayun Okay, number 2, false pretense. Mga sinungaling. Yan naman, number 2, mga sinungaling, mga fraudulent act. Okay? So, paano ba ito na-execute? Unang-una, hindi totoo yung pangalan mo na binibigay mo. At nagtransact ka, nagkaroon ka ng transaction. Dahil sinabi mo na ikaw si Marcos, maraming mga investor ang sumama sa iyo, ay bawal po yan. That is estafa. Okay. Ang number B, altering the quality. Quality. So, ibig sabihin, halimbawa sana, yung napakasarap mong product, hindi mo pala product yun, pinalitan mo. Okay? Pinalitan mo yung quality ng product na yun. Tapos, same pangalan. Panluloko yun. False pretense pa rin yun. Pwede kang kasuhan ng estafa. Yung letter C, ito, yung mga mahilig mag-name dropping. Bata ako na ganito, nakausap ko na si ganito, para lang siya yung i-priority ng gobyerno, ay bawal po yan, ha? Okay, sabi dyan, maximum period of penalty ang pwedeng ipataw sa'yo. O mamaya, ipapanood ko sa inyo kung ano ba yung mga penalty niyan. At ang letter D, ito na yung karamihan na kung bakit na-create ang estafa kasi maraming mga negosyante ang naluloko na nag-i-issue sila ng nag-i-issue yung mga kaibigan nila, mga katransak nila sa negosyo, nag-i-issue sila ng talbog na cheque, bouncing check. O kaya yung walang laman. Ang cheque kasi ay papel. Papel na nagkakahalaga ng halimbawa 100,000.
Kagaya ng sa meron tayong ganyan na natatanggap yearly, taon-taon, binibigyan tayo ng tseke. At kapag ipinalit ko yung papel na yon doon sa bangko, after 3 days ata or after 1 week, sabihin mo na lang, after 1 week, pwede mo nang ma-withdraw. Ayun. So, ibig sabihin may laman yung may pera sa bangko, yung nag-issue sa akin. Kaya mayroon akong na-withdraw. Ngayon, kung walang laman, ay bawal po yan, ha? So, estafa po yan. Alright? Okay, so yan yung mga instances. Pati itong mga investment scam. Diyan yung Ponzi scheme na tinatawag. Ang Ponzi scheme, mga kaibigan, yan yung mga na nag-iinganyo na mag-invest ka noong online, noong pandemic. During pandemic, nagkalat ang mga investment scam. Nagkalat yan. Nakijoin nga ako dyan eh. Pero alam ko naman na scam. Kaya talinuhan lang yan. Talinuhan lang yan. Pag mayroon na akong earnings, wini-withdraw ko kagad-agad. Hanggang sa naibalik yung kwan ko. And then may mga kwan naman hanggang sa nag-close na yung ginagamit nilang portal. Okay, Ponzi scheme po yan, pwede po silang makasuhan ng estafa. Pero ang problema, mahirap i-prove yan kasi hindi mo kilala yung nag-endorse sa'yo, ang kilala mo. Pwede mo ba siyang kasuhan? Isa rin siyang biktima. Ang kakasuhan yan, yung may-ari. Yung may-ari ng scam na yan. Yun yung kakasuhan mo. Pero ang problema, hindi mo naman kilala, hindi mo pa nakita. Okay. So, those are instances wherein pwede kang magkaso ng estafa sa isang nambibiktima. Isang estapador. Estapador, tawag yan. Swindler. Swindling. Okay. Okay, so itry nga nating ikuan kung pwede nating maikuan yung okay, para maipakita ko sa inyo yung galing ng ginawa nila dito kaya gusto kong ipanood sa inyo ito. Swindling or estafa ay isang krimen ng panloloko. Paanong panloloko? First, let us discuss the elements of swindling or estafa in general. First element, accuse defrauded another with unfaithfulness or abuse of confidence. Kwan na lang siguro mga kaibigan, total alam nyo naman na yung title, it is your assignment na lang mga kaibigan, kasi baka iban tayo ni YouTube. Baka iban tayo ni YouTube mga kaibigan. Panoorin nyo na lang yung title na yon. It will guide you kung paano ba yung penalty. Kasi yan na nga yung amendment ng batas na ito with regards to estafa, the crime of estafa. May mga instances na tumataas, may mga, it depends the penalty. It depends on the act committed. Magbibase sila doon kung paano nila paparusahan yung akusado. Now, to prosecute estafa, let us continue here. Of course, you are going to gather all your evidence. Na-discuss na natin kanina, kailangan may ebidensya ka. Ito kasi class, yung tinatawag nilang crime na walang crime scene
Hindi kagaya ng mga pinapag-aralan natin noong mga nakaraan or yung mga discussion ninyo noong sa Fundamental of Criminal Investigation. Ang discussion natin doon ay murder, homicide, rape. May crime scene yan eh. Ito kasi wala. Walang crime scene dito. Kaya mahirap itong i-prove unless you provide evidence. Dapat mayroon kang maipakitang ebidensya. Sabi nga natin kanina, pwede naman yung mga messages, email, etc. etc. Basta't mayroon kang maipakitang ebidensya. Okay. So, the primary legal remedies available to victim kung kayo yung biktima, of course, criminal prosecution leading to imprisonment or fine. Mumultahin mo. Pagmumultahin ng gobyerno yung gumawa sa'yo or yung lumoko sa'yo, yung nang estapador sa'yo. At of course, yung ibinigay mong pera, kung mayroon kang ibinigay na pera, ay maibabalik sa'yo bilang biktima. Right? So yan po yung binibigay ng gobyerno sa mga biktima. And meron tayong other forms of swindling here. At ito naman yung mga iba pang klase ng swindling, sabi diyan ay any person who pretending to be the owner, mga nagpre-pretend. Kaya yan pala, pretending manluloko na. Pretending to be the owner of a real property shall convey inaalok sa'yo na bilhin mo, napaloko ka. Maraming ganyan. Yung, lalo na yung mga nasa abroad, yung binili nilang property, pangatlo na siyang bumili. O, di wala na, away-away na sila. Next, any person who, knowing that the real property is encumbered. Alam niyo ba yung encumbered? Kagaya yung sasakyan ko, So yung sasakyan ko ay utang or hulugan yan. Ngayon, kapag nabayaran na, ikaw yung magpaparehistro para mairehistro sa pangalan mo kung nakabayad ka na. Kaya ang makikita mo sa OR o kaya ay yung sa CR ay encumbered ang nakalagay. Ibig sabihin, kailangan mong kailangan mong ipa-process para maipangalan sa'yo na nagmamay-ari. Kasi nga, nabayaran mo na para mawala yung encumbered. Alam mo na nga na encumbered. Ang ginawa mo, shall dispose of the same, although such encumbered be not recorded. Hindi pa napalitan, ibinenta mo pa rin. Linoko mo na naman yung, may nabiktima ka na naman. Yun. So that is number 2. Number 3 naman, the owner of any personal property who shall wrongfully take it from its lawful possessor. Alright? So, basta-basta mo na lang kinuha, mga bagay na yan, kailangan mayroon kayong kasulatan para naman maganda yung pag-turn over ng property. Hindi yung basta mo kunin na lang. Okay? Next, any person who, to the prejudice of another shall execute any fictitious contract. Peke, fictitious. Okay, o kaya ay walang hindi makatotohanan. Pinirmahan ng abogado, hindi naman pala abogado. Hahanapin mo yung address ng nagnotaryo, wala naman. Hahanapin mo yung tao, wala naman. Kagaya ng kaso ni Alice Go, sabi nila, pumirma siya ng nagpanotaryo. Hindi naman siya, nasa ibang bansa na siya yung araw na yun. Ayan, kaya ang daming kaso, pwedeng that is other form of swindling. Okay. Any person who shall accept any compensation giving him under the belief that it was in payment of services rendered o kaya ay labor performed by him.
When in fact, hindi naman siya nagtrabaho. O, tumatanggap ka ng sweldo. Hindi naman ikaw yung nagtatrabaho. Hindi kawawa naman yung tunay na nagtatrabaho. Okay? So, any person who, while being a surety in a bond given a criminal, ito naman yung nagbayad ng piyansa. No? Kasi kung wala kang pambayad ng piyansa, wala kang sariling pera, may mga nagpapautang, may mga lending na nagbibigay ng cash ban o kaya ay surety ban ang tawag yan. Sila yung magbabayad ng piyansa mo para makalaya ka. Pero siyempre, may kapalit. May kapalit yan. Okay? So, without express authority from the court or before the cancellation of his ban or before being relieved from the obligation contracted by him, ang ginawa mo, binenta mo. Halimbawa, ang kapalit ng piyansa mo, binigay mo yung titulo ng lupa. Ayun. Ngayon, hindi mo in-inform yung nagpautang sa'yo. Binenta mo pala yung parang collateral na ginamit para makapiyansa ka. Hindi sila inform na ibenta mo na pala. Ay, bawal yan, ha? So that is constitute of other form of swindling. Ganon din mga kaibigan dito sa swindling a minor. Ito naman ay ibigay ko naman na assignment para naman meron kayong i-submit sa office. So basahin niyo na lang yung ipopost ko na guideline. Dalawa lang naman ito, itong swindling a minor, kahit na lang hanggang 3 sentence. Yeah, hanggang 3 sentence lang para sa one half, hindi back to back. Short but precise. Okay? Paano ba? Ayun ang tanong lang naman. Paano nangyayari ang swindling a minor and other deceit under Article 318? Okay? Ano yung article natin kanina? Ayan, 316 pala yun. Tapos 17 naman yung swindling and then Article 318. Ganon, paano ba nangyayari yan? So, yun ay that will be submitted to my office. Mga kaibigan. Kaya yung mga hindi mag-submit, ito, after ng oras natin, ay kailangang ma-submit ninyo at the end of our time. Tapos, mag-extend tayo ng 30 minutes. Within that 30 minutes na yan, dapat isubmit nyo. Pag hindi nyo sinubmit, ibig sabihin, hindi ninyo tiklo kayo, hindi kayo nanood. Hindi kayo nanood, Okay. So, sige, see you sa susunod na discussion natin.